Huli ka mang pagkaladkad sa asong yan habang nakatali sa isang motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa mga opisyal ng barangay Banawang, hindi taga roon ang lalaking rider ng motorsiklo. Natukoy na raw ng barangay ang rider at pupuntahan na nila. Inaalam din ang kalagayan ng aso. Kinundina ng ilang animal welfare group ang insidente. Labag sa batas ang pagmamaltrato sa anumang hayop alinsunod sa Animal Welfare Act. Nakikipag-ugnayan na ang mga pulis sa barangay para sa investigasyon. Matapos sa mahigit isang taong pagtatago sa Novaliches, Quezon City, natunto ng pulisya ang 53 anyos na lalaki na wanted sa kasong statutory rape sa bayan ng Pulupandan sa Negros Occidental. Isinilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Nakatanggap po tayo ng impormasyon sa ating counterparts mula sa Pulupandan Municipal Police Station na dito nga daw po nagtatago sa atin yung akusado sa area natin sa Novaliches, sa kanyang mga kamag-anak. Kaya ito po ay nahuli natin. Sa investigasyon ng pulisya na pag-alaman na May 2023 nangyari ang krimen, ang babaeng biktima, 13 anyos lang noon. Yung biktima po at akusado ay magkakilala at magkalugar. Ito pong biktima natin ay minolestya, sexual abuse po ng ating akusado. Tapos ito pong ating biktima ay nagsumbong sa kanyang magulang. So pumunta po sila sa Pulupandan Municipal Police Station upang magreklamo at ito po nga po ay nasampahan ng kaso. Una sa most wanted persons list sa Novaliches Police Station at Pulupandan Municipal Police Station ng lalaki. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Base sa record ng pulisya, hindi ito ang unang beses na makukulong siya. Meron po siyang kasong illegal gambling, 16-auto, pero okay na po yun, na-serve niya na yun. And mayroon warrant po na child exploitation and abuse in relation to 7610. Inihanda na ang mga dokumento para maibiyahe ang naarestong lalaki patungong Negros Occidental. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang nurse na buntis ang nabangga ng dalawang sasakyan sa Bago Negros Occidental. Sara, ano nangyari doon? Rafi, nasawi ang babae maging ang 6 na buwang gulang na sanggol sa kanyang sinapupunan. Base sa investigasyon ng pulisya, papasok sana ang biktima sa kanyang duty sa isang ospital nitong linggo ng gabi nang madisgrasya. Nasa pedestrian lane ang biktima nang mabangga ng isang AUV na papuntang Bacolod City. Nabangga ulit siya ng isa pang sasakyan matapos mapunta sa kabilang lane. Humingi ng paumanhin ang parehong driver na iginiit na aksidente ang nangyari. Sabi ng pulisya, may ilaw sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Handa namang magsampa ng mga reklamo ang kaanak ng biktima sa dalawang driver. Wala pang pahayag ang mister ng nasawing nurse. Sunog sa Visayas at Mindanao. 14 na classroom ng Alimodia National Comprehensive High School sa Iloilo ang nasunog. Nadamay rin ang kantin, clinic, gym at ilang gamit sa pagtuturo. Wala namang nasaktan sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng sa Technology and Livelihood Education Room nagsimula ang apoy. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, hindi makakaapekto sa balik-eskwela ang nangyaring sunog. Sa Cagayan de Oro City, nagkasunog din sa isang residential area sa Barangay 24. Mabilis na kumalat ang apoy sa 76 na bahay na karamihan ay gawa sa light materials. 2 residente ang nagtamo ng mga sugat. Ayon sa BFP, aabot sa mahigit 4 na milyong piso ang kabuang pinsala ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nagbuga muli ng abo ang Bulkang Canlaon. Sa monitoring po ng PHIVOLCS sa nakalipas sa 24 oras, mahigit 1,000 metro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan mula sa crater. Tumagal po yan ng halos kalahating oras. May naitala ring halos 40 volcanic earthquake habang mahigit 1,000 toneladang asupre o sulfur dioxide ang inilabas pa ng Canlaon. Nananatili po sa alert level 3 ang bulkan. Ibig sabihin, kinakailangang lumikas ng mga naninirahan sa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan. Bawal din po ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok nito. Posible ring mangyari ang biglaang pagsabog, pagbuga ng lava, pag-ulan ng abo, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na pag-ulan.
Wagi ang Gilas Pilipinas Under-16 team laban sa Indonesia sa FIBA Under-16 Asia Cup Southeast Asia Basketball Association qualifiers sa Pampanga. Nanaig ang Gilas sa score na 70-40. Bukod sa nanalo ng gintong medalya ang kupunan, nasecure ang spot ng Pilipinas sa FIBA Under-16 Asia Cup na gagawin sa Mongolia ngayong taon. Isang Pilipinas ang magre-represent sa Southeast Asia sa Asia Cup kasama ang Indonesia at Malaysia. Good job! Ready for a fiery comeback sa Encantadia Chronicles Sangre si Glyza De Castro as Pirena. Nag-post si Glyza ng pasilip sa kanyang warrior costume with the caption, "Heto na, mga warka!" Sa Sabado pa ang full reveal niyan pero marami nang natuwa sa baluti ng hara. Kung si Pirena ang pinakamatalino at pinakamapusok sa apat na magkakapatid noong 2016, ano kaya ang aabangan sa kanya sa bagong kabanata? Isa yan sa mga aabangan natin simula June 16 sa world premiere ng Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime. Nagkilos protesta sa Senado ngayong umaga ang ilang militanteng grupo. Bit-bit ang kanilang placard na nanawagan sila na agarang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinukundina nila ang mabagalaan nilang pag-usad ng paglilitis na kanilang tinawag na pagmamaniobrang pampolitika para iligtas ang Vice Presidente. Hindian nila dapat maantala ang proseso nito lalo't may mga seryosong alegasyon ng katiwalian at abuso sa kapangyarihan na ibinabato sa Vice. Kahapon dapat ang presentation ng articles of impeachment laban sa Vice at pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero inusog ito sa June 11 dahil sabi ni Senate President Chis Escudero, unahin muna nilang talakayin ang ilang mahalagang panukalang batas. Igagalang naman daw ng Kamara ang desisyon ng Senado sa 20th Congress kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ang debate ng mga senador kaugnay sa issue. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nausog sa June 11 ang presentasyon sana sa Senado ng House Prosecution Panel ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, may iba pang prioridad ng mga panukala na kailangan nilang unahing tutukan. Paliwanag ni Escudero, suggested calendar lang ang ibinigay niya noon dahil naka-recess ang Senado. Pero kailangan pa rin itong aprubahan sa plenaryo ngayong balik sesyon na sila. Pinadalahan na raw ng notice ng Senado ang Kamara para humarap ang House Prosecution Panel sa June 11. Bukod sa presentasyon ng Articles of Impeachment, isasabay na rin ang pag-convene ng impeachment court, panunumpa ng senator judges at pag-issue ng summons para sumagot ang kampo ng bise at prosekusyon. Pero tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit hindi pa yan isama sa agenda gayong ang tagal nang ipinadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado? Are we doing it today? Kasi February 5 pa yun. That's why I'm mentioning the date that it was received, February 5. So can we include it in the reference of business today? Kasi parang mas normal eh. Mas normal yun eh. Kung we will look into it, Your Honor. I tend to agree with His Honor's position. We will take it up with the Secretary. Pinagdebatihan din kung pwede bang ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial dahil matatapos na ang 19th Congress sa June 30. Giit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, may mga desisyon na ang Korte Suprema na lahat ng kapangyarihan ng Senado sa lehislatura at pag-iimbestiga ay natatapos pag nagtapos din ang Kongreso. Prinsipyo rin daw sa ibang bansa na hindi pwede ma-carry over sa susunod na Kongreso ang anumang unfinished business. Dagdag ni Tolentino, 12 senador lang ang maiiwan at wala ng quorum ang Senado. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Sabi naman ni Pimentel, walang nakasaad sa konstitusyon na pwedeng ituloy o hindi pwedeng ituloy ng susunod na Kongreso ang isang impeachment complaint. Pero ayon aniya sa Senate rules, pwedeng ituloy ng Senado ang impeachment trial. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case
is terminated and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Dagdag ni Senador Risa Hontiveros, hindi legislative function ng Senado ang impeachment, kaya hindi ito apektado magpalit man ng Kongreso. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Pero sabi rin ni Escudero sa isang press conference, hindi matatali ng 19th Congress ang 20th Congress sa issue ng impeachment. Hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan, pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Reaksyon niya sa komento ni Congresswoman-elect Laila de Lima na tila pinapatay na ng Senado ang impeachment trial ng bise. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara. Si de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado naman sa presko ni Escudero. Akala ko yung para bang aalisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Tingin ni de Lima, nilabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala sa impeachment proceedings. It is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Escudero at ng Senado. Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit tagulan na, aabot sa halos 40 mga lugar sa bansa ang makararanas ng matinding init at alinsangan ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 47 degrees Celsius ang heat index sa Giwan, Eastern Samar. 45 degrees Celsius sa Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Etiaga, Isabela, Virac, Catanduanes at sa Masbate City. 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, Calapan Oriental, Mindoro, Daet, Camarines Norte, Cuban, Sorsogon at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point, Cavite, Alabat, Quezon, Coron at Cuyo sa Palawan, Legazpi, Albay, Pili, Camarines Sur, Rojas, Capiz, Dumangas, Iloilo, Catbalogan, Samar, Tacloban, Leyte, Borongan, Eastern Samar at sa Surigao City. 42 degrees Celsius naman sa Sinay, Ilocos Sur at ilan pang bayan at syudad sa bansa. Kinaaliwan ng netizens ang tila singing collab ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at kanilang alagang pusa. Nothing's gonna stop us.
In perfect sync ang oriental short hair na si Yair na isa sa mga alagang pusa ni Dennis at kanyang misis na si Jeneline Mercado. Tila hindi kasi siya nagpahuli sa pa-finish the lyrics challenge ni Dennis. Speaking of Denjen, nangunguna sa top movies in the Philippines sa Netflix ang kanilang pelikulang Everything About My Wife na collaboration ng GMA Pictures at Creation Studios. Bibida rin sila sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real na mapapanood na simula June 23, 8:50 p.m. sa GMA.